Last Sunday, last week, ay may mensahe po tayong narinig patungkol po sa Kapaskuhan at ipagpapatuloy po natin ito. At binigyan ko po ng title ang atin pong topic, Christmas Gift. Kung ikaw ay tatanungin sa umagang ito, ano ba yung inaasam mo, minimithi mo na matanggap na regalo itong Kapaskuhan na ito ng 2014? Meron ka bang desire sa iyong puso na regalo? Maaring meron kang ine-expect na isang particular na tao na magbibigay sa iyo ng regalo sa Kapaskuhan ito. Pero isa po ang sigurado, ang ating Diyos na buhay, our gracious, our generous God, meron po siyang regalo para sa atin. Actually, ang regalo po ng Panginoon ay Kanya nang ibinigay. Kung may mga matatanggap pa po tayo, mga ano lang po yan, mga consolation na patuloy na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Nais ko po kayong dalhin sa prophecy ng first Christmas na matatagpuan po sa Old Testament in the book of Isaiah, chapter 9, starting verse 6. Isaiah, ang iba po, ang banggit po dito, ang kanilang bigkas ay Isaiah. Ano po ang susunod sa Isaiah? Ang susunod po sa Isaiah ay dalawaya, tatloya. Joke lang po yan. Isaiah chapter 9, verse 6. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Napakaganda po ng prophecy. Yung pong hula sa pagdating ng Messiah. Yung pong prophecy, dun po sa tinatawag na first Christmas. At ito pong prophecy na ito po ay ang kaloob, ang regalo ng Diyos sa sangkatauhan. Regalo po para sa bawat isa po sa atin. Alam niyo po, ang akala ko, ang regalo na ito ay magbibigay lamang sa akin ng buhay na walang hanggan upang makasama ko ang Panginoon, makasama ko ang Diyos sa panghabang panahon. Pero nung pinag-aaralan ko na po ito ng mas malalim, I found out that this is not just all about eternal life. Hindi lang po na maging yung buhay po natin ngayon dito, pwede po nating maranasan, pwede po nating mapakinabangan yung regalo, yung kaloob ng Diyos na ito. Alam niyo po, may mga naririnig ako ng mga tao ang sinasabi nila, siguro sa langit na lang tayo liligaya. Pero ang totoo pala, yung kaloob ng Diyos na ito ay pwede nating maranasan. Actually, ang isa sa sinabi ng Panginoon, kaya siya naparito, ang sabi niya, I came to give you life abundantly. So this is not just all about eternal life. Hindi ko po sinasabi na baliwala yung buhay na walang hanggan, yung makasama natin ng Panginoon sa panghabang panahon. Hindi po ito baliwala. Pero ngayon pa lamang, yung regalo na ito ay pwede na nating maranasan. God created you. God created us to be blessed. From the very beginning, nilikha ng Diyos ang tao upang kanyang mapagpala. Nilikha ng Diyos ang tao upang mabuhay na may kaginhawahan. Ang nais ng Panginoon, tayo po ay mapagpala at maging instrumento ng pagpapala. Dito po sa atin pong binasa sa Isaiah chapter 9, verse 6, ang sabi po, ano ba itong kaloob na ito? Ang sabi po dito, a child is born. Meron pong ipinanganak. Actually, ina-anticipate po nila ang kapanganakan ng Messiah na ito at meron pong mga sign. Ang sabi po sa Isaiah chapter 7 verse 14, therefore the Lord Himself
will give you a sign. The virgin will be with child and will give birth to a son and will call him Emmanuel. Nang ibig pong sabihin ng Emmanuel, God is with us. Nang ibig pong sabihin ng Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Kaya kung ikaw tinawag ka ng Panginoon, yung iba ayaw tumugon, huwag mong iisipin na nag-iisa ka. Minsan po may mga cell group leaders, naku, nag-iisa lang ako sa campus, nag-iisa lang ako sa office namin sa community namin, naku, nag-iisa lang talaga ako. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo si Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Amen? Palagian po tayong sinasamahan ng Panginoon. Ang pangako niya sa atin, I will never leave you nor forsake you. Ang pangako niya sa atin, I will be with you until the end of the age. At ito po yung sign ng sabi dito, God, He Himself, the Lord Himself will give you a sign. The virgin will be with child. Alam niyo po, nung Old Testament, ito po ay kamangha-mangha. At hindi po nila maubos maisip paanong ang isang birhen ay magkakaroon ng anak. Hindi po nila ito ma-reconcile. Parang iniisip ng mga tao in the Old Testament, this is impossible. Hindi ito mangyayari. Maaaring nagkaroon ng pagkakamali. Paanong magbubuntis ang isang babae na walang asawa? Paanong magbubuntis ang isang babae na hindi nagkaroon ng sexual relationship sa isang lalaki? Subalit nagkaroon po ito ng katuparan. Puntahan po natin ito in the book of Luke, chapter 1, verse 26 in the New Testament. Yung pong iniisip ng mga tao in the Old Testament na impossible, it became possible. In verse 26, sabi po dito, in the 6th month, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. By the way, ito po, tinutupad po ng Panginoon yung hula sa Old Testament. Naging specific na po dito, meron ng particular person, meron na pong particular name. At hindi lang po yon yung kanyang lipi, ayon din sa hula, ay manggagaling sa lipi ni King David. Ang sabi po dito, ang pangalan na binigay ng Biblia, the virgin's name was Mary. The angel went to her and said, "Greetings, you have highly favored, the Lord is with you." Verse 29, Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. Wala po siyang idea. Si Mary po, nung time po na ito, meron siyang plano. Siya po ay engaged kay Joseph. But then, suddenly, meron pong dumating na anghel dahil ang Diyos may plano. May plano ka, pero si Lord may plano para sa'yo. O maaaring nandito ka ngayon, wala kang kaplano-plano. Tanungin mo nga yung katabi mo, ano ba plano mo? You know what? If you fail to plan, then you are planning to fail. Napakahalaga pala na tayo ay nagpaplano. Amen. Para bang pagka ikaw ay isang tao na walang plano, ano ka na lang, mag-aala, tsamba ka na lang. Kung ikaw estudyante ka, nag-aaral ka, ano bang plano mo? Ano bang particular grade ang gusto mong makuha? Hindi, bahala na si Batman, pastor. Bahala na pag-exam. Ang mga nagtatagumpay po yung may plano, pero ito po ang magandang balita. Meron tayong plano, pero si Lord, mas maganda ang plano niya para sa atin. At may mga pagkakataon po na ipinapahayag ni Lord ang kanyang plano para sa kanyang mga anak. At dito po, sa ating natunghayan, isa pong katotohanan na ang Panginoon, pinapahayag niya ang kanyang plano. Sabi po dito ng verse 30, "But the angel said to her, 'Do not be afraid, Mary.
you have found favor with God. Kahapon po, nagkaroon po tayo ng opportunity na magkaroon po ng gift giving sa mga taga-Hilltop at taga-Camarin. At isa po sa message na atin pong ibinahagi ay tungkol po sa Panginoon nang siya ay ipinanganak at ipinahayag po ito sa mga shepherd. At ang lumabas din po sa bibig ng mga shepherd, ang lumabas sa bibig ng mga angels para po doon sa mga shepherd, do not be afraid. At makikita natin dito, kausap ni Angel Gabriel si Mary at ang lumabas din sa kanyang bibig, sa bibig ng angel, do not be afraid. Because every time may revelation ng Panginoon, every time ipinapahayag ng Diyos ang kanyang sarili, nakakatakot po. Merong agam-agam sa atin. Why? Because we have a great God. And we are so limited. Napakarami ang hindi natin alam. Hindi natin alam ang kanyang plano. Hindi natin alam kung ano ang kanyang gagawin. Hindi natin alam kung saan niya tayo dadalhin. Pero ang mensahe po ng Panginoon, every time may kapahayagan ng Diyos, do not be afraid. Sino po yung nandito ka ngayon for the very first time, ikaw ay naimbitahan, at parang everything to you is new, unfamiliar. Sino po dito, unang pagkakataon nakapasok ka sa isang Christian church na ganito? Nagtaka ka, bakit may drum? Akala ko dapat ang church solemn, madilim. Dapat may mga kandila. Ang nakikita ko may mga lights. At umiiba pa kulay. May mga pagkakataon po na pag ipinapahayag ng Diyos ang kanyang sarili, dadalhin niya tayo sa mga unfamiliar places. Dadalhin niya tayo sa mga unfamiliar experiences. At may mga pagkakataon po nagdadala ito ng takot sa atin. But this morning, ito po ang mensahe ng Panginoon sa atin, do not be afraid. Dito po binanggit mismo yung pangalan ni Mary. Maaring banggitin ang iyong pangalan. Do not be afraid. And God will call your name. At ang sabi po dito sa verse 31, you will be with child and give birth to a son and you are to give him the name Jesus. Ito po yung fulfillment ng prophecy. Sinasabi ito ng Panginoon kay Mary at si Mary po ay virgin. Sabi po sa verse 32, he will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever. His kingdom will never end. Verse 34, how will this be? Mary asked. Mary asked the angel, since I am a virgin. The angel answered, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Para po patunayan ng angel na ito po ay magkakaroon ng katuparan. Ang sabi po ng angel sa verse 36, even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age. And she who was said to be barren is in her 6th month. Look at verse 37. Pwede bang sabay-sabay natin itong basahin at the count of 3? 1, 2, 3, read. For nothing is impossible with God. Napakaganda pong panghawakan. Ang Diyos po ay Diyos na hindi nagsisinungaling. Amen? Yung pong matanda na baog na ang pangalan ay Elizabeth ay nagdadalang tao. Si Maria na birhen ay magdadalang tao. Walang imposible sa Diyos. Amen. Alam niyo po, itong Kapaskuhan na ito, lalong-lalo na po itong 2015, maraming mga imposible na magiging posible. Sino po dito iniisip mo, mukhang imposible na akong umasenso? Alam mo, Pastor, pag trinace mo ang mga ninuno ko, yung kauna-unahang ninuno ko, mahirap. Hanggang sa panahon ko ngayon,
Lahat kami may hirap. Nananalaytay na ang kahirapan sa aming ugat. Walang imposible kay Lord. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, walang imposible kay Lord. Manampalataya po tayo, this 2015, ang Panginoon ay may gagawing mga dakilang bagay sa atin pong buhay. Meron pong ibinigay na regalo. Meron pong ipinanganak. A son is not just given to us, pero ito po ay binigay to bless us. To give us a Zoe kind of life. Sabi po ng John 3:16, "For God so loved the world, that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life." A child is born, and a son is given. Meron pong ipinanganak, at yung ipinanganak po na yan, ibinigay po sa atin. Hindi lang siya basta ipinanganak, ibinigay po siya. Ang sabi niyang John 3:16, "For God so loved the world that He gave." Gusto ko pong makita natin yung idea na itong pinanganak na ito ay ibinigay. Ang Diyos ay nagkatawang tao upang ibigay sa atin. Alam niyo po, ang salita po dito is the word ransom. Saan po akma at ginagamit ang salitang ransom? Saan niyo po ito naririnig? Usually. Kapag merong kidnapping, oldnapping, naririnig po natin ito. Para palayain yan, may kapalit. Ransom money. Ito po yung idea na merong binigay sa atin, may ipinanganak at ibinigay sa atin. Ang ibig pong sabihin ng ibinigay, naging ransom. Actually, ginamit po ito ng Bible. Yung salitang ransom. Para tayo ay makalaya, may kapalit. Hindi lang po yung word na ransom, but the word redeem. Sa Tagalog po ay ano? Ano po ang Tagalog ng redeem? Tubos. Alam niyo po ba kung ano ang ibig sabihin ng tubos? Ang tubos po, yan po ang plural ng tubo. Hindi, joke lang po. Saan po ba ginagamit yung word na redeem, yung word na tubos? Sa bahay sanglaan, sa pawn shop. Na kapag ikaw may isinanla, darating yung pagkakataon, yung panahon, kinakailangan niya na iyong tubusin. Ito po yung konsepto. Nagpadala ang Diyos ng tagapagligtas. Nagpadala ang Diyos ng manunubos. Kasi wala tayong kakayanan na tubusin ang ating buhay dahil sa kasalanan. Ang sabi po ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave." Ransom. Siya po ay naging panubos para sa atin. At ang sabi po dito, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. 1 John chapter 4, verse 9, "This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins." Ibinigay po sa atin ang Panginoong Jesucristo, hindi lamang po upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sa umaga pong ito, nais ko pong makita natin ang Panginoong Jesucristo na regalo ng Diyos sa sangkatauhan. Jesus Christ is the gift. At anong klaseng regalo po ang Panginoong Jesucristo para sa bawat isa po sa atin? First, He is Lord of Lords. Kailangan ma-appreciate po natin na ang regalong ito, ang Panginoong Jesucristo, Diyos na nagkatawang tao, He is Lord of Lords. Panginoon ng mga Panginoon. Kaya nga po palagi tayong tinuturuan na magpakumbaba sa Kanyang harapan. Maaring ikaw nandito ka, marami ka ng mga accomplishments. O baka meron kang position, mataas na posisyon, nagtatrabaho sa isang kumpanya. Pero dapat po makita natin that Jesus, this gift, God's gift to us, our Lord Jesus Christ, He is the Lord of Lords. Sabi po dun sa binasa natin
sa Isaiah chapter 9 verse 6, the government will be on His shoulders. Meron pong authority na nasa Kanya. Sabi po ng Book of Revelations chapter 17 verse 13 to 14, ito po, ganito ipapahayag ng Panginoon ang Kanyang sarili sa hinaharap. Ang sabi po dito, they have one purpose and will give their power and authority to the beast. They will make war against the Lamb. And alam po natin kung sino yung Lamb na tinutukoy. But the Lamb will overcome them because He is Lord of Lords and King of Kings. And with Him will be His called, chosen, and faithful followers. Kaya nga napakahirap isipin ng mga tao na hindi naniniwala na ang Panginoong Jesucristo ay hindi Diyos. Paano hindi magiging Diyos yung Panginoon ng mga Panginoon? Na yung tinutukoy na Lamb, He is the Lord of Lords. Pag sinabing Panginoon ng mga Panginoon, ito na yung pinakamataas. Siya ang Panginoon ng mga Panginoon. Hindi lang Panginoon ng mga Panginoon. Ang Diyos, nung pinakikilala niya ang Kanyang sarili, pinapakilala niya ang Kanyang sarili bilang hari. Kaya nga alam niyo po, nung ang mga Israelites ay nanghihingi ng hari sa Panginoon, sumama ang kalooban ng Diyos. Kasi siya ang kanilang hari. Subalit dumating po ang mga Israelites na nakikita nila yung ibang mga bansa at nais nila na magkaroon din ng hari. Pero ang Panginoon, ipinakilala niya ang Kanyang sarili bilang hari. At dito po sinasabi ng Panginoong Jesucristo, He is the King of Kings. So kung ito pong regalo na ito, if Jesus Christ is the Lord of Lords, ano po ang dapat nating gawin? Ano ang dapat mong gawin? We should submit under His authority. We must submit to His authority. Kailangan matuto po tayong magpakumbaba, isuko ang buhay natin at sumunod sa Kanya. Ito pong Kapaskuhan na ito pong padating na 2015. Ang ibig pong sabihin, every time may nababasa tayo sa Biblia na pinagagawa sa atin ng Panginoon, because He is the Lord of Lords, hindi tayo. Ang masusunod ay sino? Walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Na pag sinabi sa atin ng Panginoon, go and make disciples of all nations. Sometimes feeling natin, hindi ko kaya, wala akong kakayanan, wala akong panahon. Let us always remember, He is the Lord of Lords. At kung meron tayong dapat matutunan at gawin, we need to learn how to obey. Kaya nga po doon sa Great Commission, ang sabi ng Panginoon sa Kanyang mga disipulo, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey. Because He is Lord of Lords. Tanungin mo nga ang iyong katabi. Are you an obedient child of God? Ikaw ba ay masunuring anak ng Diyos? Saan po tayo susunod? Sa mga iniuutos ng Panginoon na matatagpuan sa Kanyang mga salita. Kung tunay na kilikilala mo siya na Panginoon ng mga Panginoon, magpapasakop ka sa Kanya. Kung totoong kinikilala mo siyang Panginoon ng mga Panginoon, susunod ka sa Kanya. Pero the moment na sumusuway tayo sa Panginoon, para bang sinasabi natin, hindi ko kinikilala ang authority mo. Ako pa rin ang masusunod. Alam niyo po, ang nakakatakot, kapag kinalaban natin ang Panginoon, may kakayanan siya na kunin ang mga ibinigay niya sa atin, maging ang atin pong buhay. Number 2, He is the all-knowing God. Hindi lang siya Panginoon ng mga Panginoon, pero siya yung Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Ang sabi po doon sa Isaiah 9:6, He will be called Wonderful Counselor. Kanina po nabanggit, His thoughts are not our thoughts. His ways are not our ways. Because He is the infinite God. Dapat po kilalanin natin na may mga alam ang Diyos na hindi natin alam. Actually, mas kilala ka ng Panginoon
kaysa pagkakilala mo sa iyong sarili. Naalala ko yung argument ni Moses at ng Panginoon. Sabi ni Moses, hindi ako magaling magsalita. Nauutal ako, bakit ako? Hindi ako yung pwedeng humarap kay Pharaoh. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, sino ang nagbibigay ng kakayanang magsalita? Mas kilala ka ng Diyos kaysa pagkakilala mo sa iyong sarili. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, dinisign ka ng Panginoon para sa isang layunin na siyang may akda. Amen? Na pag tinawag ka ng Panginoon, ang ibig sabihin, meron kang kakayanan. Dinisenyo ka ng Panginoon upang tuparin ang kanyang ipinapagawa. That is why, kung inaalam po natin na He is the all-knowing God, dapat tayong lumapit sa Kanya. We should come to Him for guidance and wisdom. Ito pong 2015, may mga gagawin po tayo. Maring ikaw nandito ka ngayon, hindi mo alam ang gagawin sa iyong pamilya. You are confused. Or nag-aaral ka, marami kang hindi alam, you are confused. Ano bang gagawin ko? Ipagpapatuloy ko pa itong course na ito? Or you are graduating right now in high school, ano bang kukunin kong kurso? O ikaw nandito ka ngayon, dalaga ka, ang dami mong manliligaw. Sandamakmak. Hindi mo alam kung sinong sasagutin mo. Ask for God's wisdom. Amen. Pastor, mabuti yung madami. Paano kung wala? Ang ibig sabihin niyan, hinahanda ni Lord yung best para sa'yo. Alam niyo ba na ang Diyos natin, matchmaker? May plano sa'yo si Lord, may mission sa'yo si Lord. At ipadadala niya yung tamang tao to partner with you to fulfill His purpose. Sabi mo nga sa katabi mo, baka may katabi kang single. Hindi ka mawawalan. Kilala ni Lord kung sino yung taong bagay sa'yo. He is the all-knowing God. Minsan may particular na tao, bagay sa alaga sa akin yan. Oo. Pero baka merong nasa isip si Lord. Hindi mo alam ang mangyayari sa hinaharap. Amen? Hindi ka ba nagtataka bakit ka dinala ni Lord dito? Baka meron ng pinaplano si Lord. Nagkasalubong na kayo, hindi mo lang napansin. Susunod po, ipagpatuloy natin yung topic na yan. Sa 2015 po, gagawa tayo ng isang gawain para sa mga singles. Amen? Sa mga young professional singles. Okay po ba yon? Pagkatapos, hihingi natin yung gabay ng Panginoon. Dadampot tayo ng babae at... Okay lang po. Babae at lalaki. Di ba? Nakita ko pong nangyari yon. Mukhang effective. Ipanalangin po natin yon. Sabi mo nga sa katabi mo, ipag-fasting mo na yon. May mga ipaparapol tayo. Okay po ba yon? Hindi po mga dalaga kayo naman. Ibig sabihin, may mga prizes din. Number 3, He is the Almighty God. He is all-knowing, and He is almighty at the same time. He is all-powerful. Actually, ang sabi po dun sa binabasa natin sa Isaiah 9:6, tinawag siyang mighty God. Makapangyarihang Diyos. Kaya nga, walang imposible sa Diyos. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Na kanina pa natin pinag-uusapan yung mga mukhang imposible, posible sa Kanya. Yung mga sakit na mukhang walang lunas, kaya niyang pagalingin. Amen. Yung mga panalangin na parang walang kasagutan, kaya niyang sagutin. He is the all-powerful God. And if you are here right now, nandun ka sa pagkakataon ng buhay mo na you are hopeless.
Manampalataya po tayo at magtiwala sa Panginoon. Hindi sa ating kakayanan, hindi sa sitwasyon, hindi sa tao. Magtiwala tayo sa Panginoon because He is the Almighty God. Ang kailangan po natin gawin, we should worship and serve Him. Worship and serve Him. Alam niyo po, ito pong Kapaskuhan na ito, lalong-lalo na po yung padating na 2015, kung meron tayong isang dapat matutunan, even during difficult times, worship Him. Alam niyo po, nakakalungkot, may mga Kristiyano na sumasamba sa Panginoon during good times. Magte-testify, kayang umawit during good times. Pero alam niyo, matutunan na po natin na even during difficult times, during tribulations, let us worship the Lord. Para pong si Paul at si Silas, sila ay nakabilanggo, subalit umawit sila sa Panginoon at kumilos ang Diyos. Dahil natuto silang magtiwala sa Panginoon. Sino po yung nandito ngayon yung 2014 mo? Pwede mong sabihin pag ini-evaluate mo na, Pastor, parang hindi maganda yung taon ng 2014. At dahil dito, parang nagangamba ako sa aking 2015. Alam mo, pinakamaganda mong gawin, kapatid, start to worship the Lord. Serve Him. Alam niyo ang pangako ng Panginoon? Seek first the kingdom of God and His righteousness. And all of these things will be given to you as well. Worship Him and serve Him. Alam niyo po, hindi pwedeng paghiwalayin yan. If you worship Him, you will serve Him. Kaya nga po, yung encounter between Jesus and the tempter, between Jesus and Satan, sabi ni Satanas, lumuhod ka sa akin, sambahin mo ako, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng yan. Sabi ng Panginoong Jesucristo, serve the Lord, your God, and serve Him only. Because if you worship the Lord, you will serve Him. Number 4, He is the Father of eternity. Sabi po sa Isaiah 9:6, tinawag po siyang everlasting Father. By the way, wag po kayong mako-confuse. Hindi po sinasabi sa mga talata na yan that Jesus is the Father. But He is the Father of eternity. He is not God the Father because we believe in one God in 3 persons. The Father, the Son, and the Holy Spirit. The Father is not the Son. The Son is not the Holy Spirit. The Holy Spirit is not the Father. One God in 3 distinct persons. Kaya nga po, hindi tamang sabihin, wag nyo na po itong sasabihin kung nababanggit nyo dati o na ituturo natin sa mga bata, si Papa Jesus. Hindi po siya si Papa Jesus. Ang Father po is God the Father. Amen. But Jesus is the Father of eternity. Anong ibig sabihin yan? Parang sinasabi din po dyan na He is the Lord of eternity. He is the God of eternity. That is why we should receive His gift of eternal life. Not just receive the gift of eternal life. Kung ikaw nandito ka ngayon, tinanggap mo na yung regalo ng buhay na walang hanggan, we should also share His gift of eternal life. Kung natanggap mo na yan, ibahagi mo din. Because Jesus is the Father of eternity. Meron pong isang kwento, noong pong namatay si Lazarus, sa John chapter 11. Ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. Verse 26, and whoever lives and believes in me will never die. Do you believe this? Ang sabi ni Jesus, I am the resurrection, ang muling pagkabuhay, because He is the Father of eternity. Kaya pwede nating ipagkatiwala sa Kanya ang ating buhay. Ang ating buhay na walang hanggan. Mamatay man ang katawang lupa, merong muling pagkabuhay. Wow! Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Praise God! Because Jesus, the gift of God, He is the Father of eternity.
And number 5, pinakahuli po. He is the Prince of Peace. At yan din po ang binanggit sa Isaiah 9:6. He is the Prince of Peace, ang prinsipe ng kapayapaan. At ang Panginoon po ay may binibigay na kapayapaan sa puso ng bawat isa. May kapayapaan para sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. May kapayapaan sa pagharap natin sa 2015. May kapayapaan sa pagharap natin sa 3G 3000 because we know that God is in control. Sabi ng John 14:1, sabi ng Panginoon, do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me. Sabi ng John chapter 14, pagdating ng verse 27, peace I live with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. You should entrust to Him your life. Isuko po natin ang ating buhay sa Panginoon. Sa Kapaskuhan pong ito, pwede po ba tayong gumawa ng commitment sa Panginoon? Sa kabila ng mga kaabalahan, sa kabila ng mga pangamba, sa kabila ng mga agam-agam, sa kabila marahil ng mga takot, paglabanan po natin ito, isuko natin ang ating buhay, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Manampalataya tayo, mag-expect tayo ng magandang 2015 na nagmumula sa Panginoon. Amen? Pwede mo bang ngitian yung iyong katabi? Because you are expecting great things from the Lord. You are expecting amazing things from the Lord. Pastor, hindi yan yung sitwasyon ko ngayon. I know, maybe, but God is in control. Amen? Pwede po ba tayong pumikit? Let us close our eyes right now. Maaari po bang huwag mo munang pansinin ang iyong katabi ngayon? And I want you to pray and thank the Lord for His gift. Thank God for Jesus. And surrender your life to Him this morning. Recommit your life to Him. Ipanalangin mo sa iyong puso na itong Kapaskuhan na ito, isinusuko mo ang iyong buhay sa Diyos, ang lahat-lahat. At isinusuko mo sa Kanya ang iyong 2015. That is why you are so excited and you are so grateful. Dahil alam mo na ang lahat ng isinusuko sa Diyos, ang lahat ng nasa kamay ng Diyos, ay nagiging extraordinary. Hallelujah. I want you to know, brothers and sisters, ang isang ordinaryong basketball sa kamay ni Kobe Bryant ay nagiging precious. Ang isang ordinaryong boxing glove sa kamay ni Manny Pacquiao ay nagiging extraordinary boxing glove. Ang isang ordinaryong tao sa kamay ng Diyos ay nagiging extraordinary. Surrender your life to Him and expect for you to experience an extraordinary 2015 because you have surrendered your life under the Lordship of the Lord of Lords, of the King of Kings, of the all-knowing, all-powerful God. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin. Sinasamba. Dinadakila. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us all stand. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Meron po bang narito ngayon sa unang pagkakataon, for the first time, ikaw ay nakarating sa lugar na ito? Pwede ko po bang hilangin yung po mga first-timers na pumunta po dito sa harapan kung unang pagkakataon na nakarating po kayo dito? Pwede po bang pakisamahan nung nag-imbita? Because I want to pray for you. Nais ko pong personal kayong ipanalangin. Together with the leadership of this church, we want to speak blessings in your life. Mamaya po, mananalangin po tayo, ipapanalangin po namin kayo. Alam ko po, na nagpunta kayo sa lugar na ito, maaaring may mga kabigatan o may mga panalangin sa puso ninyo. Ipanalangin niyo po yan and I will agree later on.
Praise God. Pwede po palakpakan natin ang Panginoon sa atin pong mga bisita, mga guest. Bago po tayo manalangin, hilingin ko lamang po, maaari bang sa umagang ito, kanina po isinuko natin ang ating buhay sa Panginoon, pwede ba nating kilalanin si Jesus at tanggapin na Panginoon at tanging tagapagligtas? Pag sinabing tanging tagapagligtas, kinikilala natin ng buhay na walang hanggan ay matatagpuan lamang natin sa Kanya. Kaya sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi po ng Biblia, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Tayo po ay gagawa ng commitment, ng panalangin ngayon. Tayo po ay mananalangin. Let us close our eyes. Lalong-lalo na po yung mga nandito po sa harapan, na mga first-timers natin. Kayo po ay hinihikayat ko na gumawa ng desisyon na tanggapin at kilalanin si Jesucristo na Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay at tanggapin ang regalo na buhay na walang hanggan na matatagpuan lamang sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Pwede po ba kayong sumunod sa isang panalangin, pangungunahan ko? Pwede mo bang sabihin, Panginoong Jesucristo, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Gumagawa ako ng desisyon. Binubuksan ko ang aking puso. Panginoong Jesucristo, tinatanggap kita bilang Panginoon at tanging tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap ko ang buhay na walang hanggan na regalo mo sa akin. Tinatanggap ko ang isang bagong buhay mula sa iyo. Tulungan mo ako na makilala ka pa at maranasan ka pa sa aking buhay. Hayaan niyo pong ipanalangin ko kayo, pagpalain niyo po ang amin pong mga guest sa umagang ito, ang amin pong mga kapatid na tumanggap sa aming Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Lord, we speak blessings upon their lives. We speak more of you. We speak of your favor, your protection, your covering of your blood to be upon them. Pagpalain niyo po sila at dalangin po namin, katulad ng iyong pangako, Panginoon, na kami makakakilala at ang aming buong sambahayan. Lord, dalangin namin na ang kaligtasan na kanila pong natanggap, nagmumula po sa iyo. Ito po ay dumaloy sa kanilang buong pamilya, Panginoon. And we just pray na ito po ay magiging simula pa lamang ng isang makabuluhan na relasyon sa iyo at relasyon sa iyong iglesia. Pagpalain niyo po ang mga kapatid na ito. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Bago po kayo bumalik sa inyo po mga upuan, 3 bagay lang po. Una, pagbalik niyo po sa inyong mga tahanan, maghanap po kayo ng mga Bible, start to meditate and read the Word of God. Ako po naniniwala, ipapakilala pa ni Jesus ang kanyang sarili sa inyo. Pangalawa po, nawa maging bahagi po kayo ng mga cell groups natin dito sa CRCC, sa mga kabataan,